Hello everyone! Narito ang ating Lesson 13 sa Mathematics ngayong Quarter 2. At the end of the lesson, the learner should be able to decompose two-digit number into tens and ones. Bago tayo pumunta sa ating aralin, balikan muna natin ang nakaraang aralin. Isulat kung aling digit ang tinutukoy. So dito, guguhitan o bibilugan na lang natin. Alin sa 37 ang nasa ones place? So, ito ay 7 dahil ang 3 ang nasa tens. Number 2, alin naman ang nasa tens place? So, ang sagot dito ay 5. Ngayon naman, isulat ang nawawalang bilang sa place value chart base sa isinasaad. Two-digit number na mas malaki sa 78. So, pwede dyan ng 88. Next, isulat ang nawawalang bilang sa place value chart na isinasaad. Two-digit number na mas maliit sa 72. So, ito ay 71. Pwede rin ang 70. Next, two-digit na mas maliit sa 35. So, pwede dyan ang 34. Pwede rin ang 33, 32, 31, at 30. So, again, our objective for this lesson is to decompose a two-digit number into tens and ones. Meron tayo ditong suliranin. So, si Ben ay naglalaro ng holen. Mayroon siyang 12 holen. Sa inyong palagay, ilang sampuan o tens at ilan ang isahan ang mabubuo ni Ben? So, bilang ng holen ni Ben, meron siyang 12. So, ngayon, ide-decompose natin ito sa tens at ones. Sa decomposing mga bata, para lang tayong naglalagay ng value ng ones at tens. So, ang ginawa lang natin dito, hahatiin lang natin siya. Natatandaan nyo ba yung ating nakaraang aralin? Pagde-decompose ng shape, di ba? Hinahati-hati natin sila. At saka pagde-decompose ng number, pinaghati-hati din natin. Ngayon, dito, magde-decompose tayo ng ones and tens. No? Alamin natin yung ones at tens, yung katumbas na ones and tens ng number na ibinigay. So, ito ay parang inaalam lang din natin yung value niya. Kaya kung naunawaan nyo yung value ng isang digit na pinag-aralan natin noong nakaraan, mabilis na ito para sa inyo. So, dito, sa 12, makakabuo tayo ng isang tens. Meron tayong isang tens at ito ay 10. At meron tayong dalawang ones na natira at ito ay 2. So, 10 plus 2 is equals to 12. So, dinecompose natin yung tens at ones ng 12. Ito ay 10 at saka 2. Ngayon, suriin ang sumusunod na halimbawa. Alamin natin ang katumbas na bilang dito. Ayan, i-rename o i-decompose natin ito. So, ito. Ang ating lapis ay 12. Ang katumbas na bilang ng 10 sa tens ay 10. At ang katumbas naman sa ones ay 2. So, parang ito lang yung holen kanina. Next, ang kabuuang bilang ng mansanas ay 24. So, kung i-decompose natin ito sa tens at ones, ilan ang tens? Yon, 20. At ilan ang ones? 4. So, 20 plus 4 equals 24. So, ganun lang kadali yung pagde-decompose. Parang inaalam nyo lang din ang value niya. Okay? Yan. Next, meron tayong 40 na bulaklak. Ilan ang katumbas sa bilang nito sa tens? So, ito ay 40 pa rin. Sa ones, wala. No? Kasi nabuo na lahat ng bilang dun sa tens. Kaya, ganito yan kapag dinecompose o pinaghati-hati. Sa decompose ay parang inaalam lang natin ang value ng mga bilang na nasa tens at ones, kagaya ng sinabi ko kanina. Halimbawa, ang katumbas sa bilang ng 37 sa tens at ones ay 30 at 7. Ganito rin ang katumbas na value ng 37 kung babalikan natin ang ating nakaraang aralin. Ito naman, tukuyin ang katumbas sa bilang ng tens at ones sa sumusunod na bilang. 16. Ano ang katumbas na tens o sampuan? Ito ay 10 at sa ones naman ay 6. Sa 46, ano ang katumbas na tens? 40 at ang ones niya ay 6. Sa 99, ano ang katumbas na tens? Ito ay 90 at 9
ang kanyang ones. Sa 50, ilan ang sampuan or tens? Ito ay 50 at wala na itong katumbas na ones kasi 0 na ang nasa ones na place value niya. Tukuyin ang kabuuang bilang na ibinigay na katumbas na 10. So dito, pupuin natin. Parang i-compose naman natin. 90 at 2, ilan ang kabuuan? So ito ay 92. 70 at 0, 70. 30 at 4, 34. 60 at 1, 61. Tukuyin ang nawawalang katumbas sa 10 at 1 sa ibinigay na bilang. So dito, 20 at blank ay 28. Ano kaya yung nawawala dito? So, yan ay 8. So, 20 at 8 ay 28. Next, blank at 5 ay 95. Ano kaya ang nawawala dito sa tens? Yun ay 90. Very good. Next, blank at blank ay 33. Ano kaya ang nasa tens noon? So, yun ay 30 dahil 3 ang nasa tens at 3 ulit ang nasa ones kaya yun ay 3. 30 at 3 ay 33. Dito naman, 50 at blank ay 58. Ano ang nawawala sa ones? Siyempre, 8. Dito naman, blank at 5 ay 15. Ano ang nawawala? So, 10. 10 at 15 ay 15. Next, blank at blank ay 74. Ano kaya ang nasa tens ng 74? Ito ay 70 at ang nasa ones niya ay 4. May isa pa tayong suliranin. So, si Gail ay may 93 na mangga. Ibebenta niya ito sa palengke. Bawat 10 mangga ay 200 pesos. Ilang tens ang mabubuo niya sa 93 at ano ang katumbas sa bilang nito? Ilang ones ang matitira? Okay, tingnan ninyo itong mangga. Hinati natin sa 10-10. 10, gamitin natin ang skip counting by 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Meron tayo ditong 90, pero 93 siya. So, dahil yung sobra, hindi na siya makakabuo ng 10. Kaya hanggang 90 lang ang mabubuo. So, ilang yung 10 na nabuo natin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, ito hinati-hati natin, di ba? Decomposing ang tawag dyan kapag hinati-hati natin. So, ito, meron tayong 9 na tens. Katumbas na bilang nito ay 90. At ang natira ay ilan? Yan, 3. So, meron tayong 3 ones. Okay? Ano ang tawag sa proseso ng pagsulat ng isang number sa tens at ones? So, ito ay tinatawag nating pagde-decompose ng isang number sa tens at ones. Ngayon, gawin na ninyo ito. Decompose the following number into tens and ones. 18. Ide-decompose natin. Anong isusulat nating number dito? So, dito ay 10. Ayan, ayusin natin. Ayan, dito ay 10. Dito ay 8. So, 10 and 8 is 18. Next, number 2, 36. So, dito ay 30. At dito ay 6. Okay? So, 30 at 6 ay 36. Next, 50. So, dito sa tens, yan ay 50, syempre. Ayusin natin. 50, yan. At sa ones, ito ay 0. 74. So, sa tens, ito ay 70 at sa ones, ito ay 4. So, 70 at 4, 74. Next, 92. So, sa tens, ito ay 90. At sa ones, ito ay 2. So, yan ang pagde-decompose natin ng ones and tens. Hanggang sa muli, paalam!